Breaking news, Supreme Leader ng Iran natatakot na nga ba matapos itumba ng Israel ang isa na namang Iranian general. Sa patuloy na digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran, ay isa na namang mataas na general ng Iran ang binura ng Israel. Hindi lang basta strike ang ginawa nila, isang malawakang aerial attack ang pinakawalan ng Israel. At isa sa pinakaimportanteng military leader ng Iran, ang kanilang target na si General Ali Shadmani. Isa siyang kilalang utak ng mga military operations ng Iran at ayon sa mga ulat, bago pa siya makalipat ng opisina sa bagong posisyon niya, inabutan na siya ng airstrikes ng Israel na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. At yan ang tinutukan ng aming grupo. Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Ayon sa balita noong June 17, inatake ng mga piloto ng F-35 ng Israel ang isang command center sa Central Tehran kung saan naroroon si Shadmani. 4 na araw pa lang siyang nakaupo sa bagong pwesto nang tuluyang burahin ng airstrike ang buong gusali na kinaroroonan niya. Ayon sa IDF, may biglaan at bihirang pagkakataon raw silang nakuha kaya hindi na sila nagdalawang isip at agad na binira ang Iran. Walang masyadong detalye ang ibinahagi ng Israel pero malamang matagal na nilang minamanmanan si Shadmani. Ayon sa tigapagsalita ng IDF ay hindi na bago sa kanila ang pagsalakay sa loob mismo ng Iran. Ayon sa Royal United Services Institute, ang Mossad mismo ang tumulong para patakbuhin ang Operation Rising Lion. Sila ang nag-smuggle ng mga armas at nagsabotahe ng defense systems ng Iran bago pa man magsimula ang unang bugso ng mga atake. Kaya hindi nakapagtataka na sobrang epektibo ng mga airstrikes na ginagawa ng Israel. Para bang alam nila kung nasaan ang mga target. Sa ulat ng The Telegraph, tinawag si Shadmani na wartime chief of staff ng Iran dahil siya raw ang isa sa mga pinakamatagal at pinakatiwalang opisyal ni Ayatollah Ali Khamenei. Sabi pa ng The Times of India, matapos itumba si Shadmani, agad na naglabas ng pahayag ang IDF sa social media. At kung pagbabasehan ang mga intel ng Israel, si Shadmani raw ang taong may direktang kinalaman sa mga planong pag-atake ng Iran laban sa Israel. Kaya naman sa kanila malaking panalo ito. Isa raw itong bahagi ng isang mas malawak na decapitation strategy kung saan dahan-dahan nilang pinupulbos ang buong military leadership ng Iran. Siya rin ang may hawak sa mga plano ng opensiba ng Iran, kaya hindi na nakapagtataka kung bakit siya ang naging target. Ayon sa IDF, sa lahat ng naging papel ni Shadmani, may direktang epekto siya sa mga plano ng Iran na umatake sa Israel. Ito ay bahagi ng isang mas malawak na taktika, ang sistematikong pagwasak sa buong military leadership ng Iran. Tulad ng binanggit ng The Telegraph, si Shadmani ay isa lang sa mahabang listahan ng mga general na itinumba sa ilalim ng Operation Rising Lion. Ayon sa ulat ng The Telegraph, ang pagkawala ng mga high-ranking military officials ay nagdulot ng kaguluhan sa kabuuang war plans ng Iran. Pero hindi lang mga military leader ang target, kundi pati mga nuclear facilities ng Iran ay inuulan din ng airstrike. Ayon sa Sky News, mahigit 650 na ang patay, kasama na ang mga sibilyan. Ginagawa raw ito ng Israel dahil sobrang lapit na ng Iran sa paglikha ng nuclear bomb. Ayon sa mga ulat, tinarget din ng Israel ang mga critical nuclear sites gaya ng Natanz, malapit sa Tehran, ngayoy wasak na, at Fordow, nasa ilalim ng bundok malapit sa Qom. Sa impormasyon namang inilabas ng BBC, naniniwala ang IAEA chief na si Rafael Grossi na nawasak na ng tuluyan ang mga centrifuge sa Natanz. Ibig sabihin, hindi na ito magagamit para sa uranium enrichment. Ang Fordow naman na mas mahirap wasakin dahil nakatago ito sa ilalim ng bundok. Kaya ang kailangan para dito ay ang GBU-57 Bunker Buster Bomb. Ayon sa mga ulat ng Iran International, noong June 15 pa raw nagtatago sa isang underground bunker sa Lavizan. Hilagang silangan ng Tehran si Khamenei. Dinala raw siya roon kasama ang asawa at ilang miyembro ng pamilya.
Pero hindi raw kasama ang dalawang anak niyang sina Masood at Mustafa. Mas lumakas ang hinalang ito nang maglabas ng video si Khamenei noong sumunod na araw, June 18. Ayon sa Open Source Intelligence ng India Today, mababa ang kalidad ng video, maliit ang file size, at napakababa ng audio bitrate. Palatandaan na hindi ito ginawa gamit ang karaniwang kagamitan ng leader ng Iran. Sa madaling sabi, nagtatago talaga si Khamenei. At habang inuubos ang mga general niya isa-isa, siya naman ay nagtatago sa bunker. Pero ngayon, ang mas malaking tanong ay kung isusunod ba si Khamenei. Ayon sa CBS News, hindi isinasantabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang posibilidad. Ang sabi raw ni Netanyahu, hindi laban sa mga mamamayan ng Iran ang aming laban. Ang kalaban namin ay ang rehimeng pumapaslang at nagpapahirap sa kanila. Posible ring sumuporta ang US sa mga strike gaya ng pagbibigay ng mga bunker-busting bombs para wasakin ang Fordo o baka si Khamenei mismo. Ayon sa The Bulwark, ang pagkamatay ni Khamenei ay maaaring magdulot ng pinakamalaking political crisis sa kasaysayan ng Iran. Matatandaan na noong namatay ang dating Supreme Leader na si Ruhollah Khomeini, naging maayos ang paglipat ng kapangyarihan kay Khamenei. Pero ngayon, wala siyang malinaw na papalit. Ayon sa Iran International, kahit noon pa ay walang malapit sa kanya na may sapat na lakas at impluensya para maging bagong leader. Lalo pa ngayong sunod-sunod nang itinumba ng Israel ang kanyang mga top officials. Ayon nga kay French President Emmanuel Macron, ang pinakamalaking pagkakamali ay ang pilitin ng regime change sa Iran gamit ang military force dahil ang resulta nito ay kaguluhan. Samantala, patuloy naman ang airstrikes ng Israel sa mga missile storage at command centers sa Isfahan at iba pang bahagi ng Iran. Gumanti naman ang Iran gamit ang ballistic missiles at cluster bombs na tumama sa Beersheba, Tel Aviv at Haifa. Nadali din ng Israel ang mahigit 35 missile at radar sites sa Tabriz, Kermanshah, Tehran at Isfahan. Napaslang rin ang isang commander ng IRGC at sinira ang ilang military base. Inilikas ng UK, Australia, New Zealand, Portugal at Switzerland ang kanilang mga tauhan mula Tehran dahil sa lumalalang tensyon. Tumanggi naman ang Iran sa anumang negosasyon hanggat hindi tumitigil ang airstrikes ng Israel. Sa kabila nito, patuloy pa rin ang indirect talks sa Geneva kasama ang mga bansa sa Europa. Maaaring tumagal pa ang opensiba. Ipinag-utos na rin ni Defense Minister Yoav Katz ang mas malalakas pang pag-atake. Sa ngayon, patuloy ang airstrikes, missile attacks at paghina ng diplomasya, tila naghihintay ang mundo sa magiging desisyon ng Amerika bago sumapit ang July 5. Anumang maling hakbang ay maaaring magsimula ng malawakang digmaan sa rehiyon. Manatiling nakatutok sa digmaang nagaganap sa pagitan ng Israel at Iran.